At nandito po tayo sa Kasiguran, Sorsogon, sa pinakasikat na Kate and Kurt Game Farm na pag-aari po ni Mr. Ed Paraban. Palagi po natin tatandaan, nasa resulta ang preba. Mga kabarkada, sa sagupan, sama-sama tayo, pandi nito! Okay mga kabarkada, welcome po ulit sa Sagupan. Ito po niyan lingkod Jolo Losanyes. Yan, Sir Ed, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po. At welcome sa ating show. Unang-una, Sir Ed, tanong ko lang, kamusta ka na? At syempre, pagmamanok dito sa Sorsogon. Siyempre, always okay. Kasi alam mo naman, ang passion natin is pagmamanok. Kaya happy tayo lagi pag manok ang nasa harapan natin. Tanong ko lang, Sir Ed, ano ba naging inspiration mo sa pagmamanok? Baka pwede mo ikwento sa mga kabarkada natin. Nag-start lang ako noon, before nung bago pa lang kami ni Mrs. noon. Sabi ko sa kanya, pero mahilig na ako before pa, bata pa lang ako. Kinder pa lang ako, nasa sabungan na ako kasi sinasama na ako ng father ko at yung chewing ko sa sabungan. Kaya ako, gusto ko na talaga manok hanggang sa nag-high school ako. High school ako, sabi ko sa mother ko, pahingi ako ng pang mga 300 or 500 pansabong. Sabi ko, makapunta lang ako ng sabungan. Tumigil lang ako noon, nung nag-college kasi siyempre, study muna bago ang lahat. Nung nakapag-asawa ako, sabi ko sa misis ko, mag-breed kaya ako ng manok. Itong misis ko, very supportive to sa akin sa manok. Kaya nung time niya, sabi niya sa akin, sige, mag-breed ka. Kaya namili ako ng manok, kunti lang, hanggang sa nakapag-breed ako. Nung time na yon, Friendster pa lang ang uso. Tapos nung lumabas mismo yung Facebook nung nauso yung Farm Bill, sabi ko sa misis ko, magagawa kaya ako ng game farm na Facebook account. Sabi ko, ano magandang pangalan? Sabi niya sa akin yung pangalan nga ng Kate and Kurt. Doon yung nag-start. Sabi ko, mag-post kaya ako dito. Kasi nung time na yon, nag-search ako sa Facebook, wala pang mga manok masyado noon. Kaya sabi ko, eto na yung sabi ko, gagawa rin ako ng sarili kong farm. Pero maliit pa lang, halos sa bahay pa lang noon. Mahilig ako mag-picture, nag-picture ako ng mga manok. Hanggang sa one time, nagka-idea ako na pwede pala magkapera sa manok. Nung nag-breed ako, nakapagpalabas ako ng halos 3 lalaki. Pinost ko yun, trinay ko mag-post. 3 months old, sabi ko sa kanya, may nakabili sa akin si Man. Sabi niya, sir, magkano ba yan? Wala naman ako idea. Sabi ko, bahala kayo, sir, kung magkano. Sabi niya sa akin, sir, bilihin ko ng 10,000 yung 3 manok. Malaking halaga na yun. Oo, malaki nung panahon na yun. Kaya sabi ko, may pera pala dito. Doon ako nag-start. Tapos nag-search ako nun about sa Peruvian din, sa Facebook. Wala rin ako makita. Hanggang sa tumagal ng tumagal, nakahanap ako dito sa Chaong, sa isang kaibigan natin. Doon nag-start yon. Hanggang sa nag-import na ako from US sa Arizona kay Ron Heron. Doon nag-boom na siya. Lumaki yung farm ko dahil doon. Tapos nag-breed na rin ako ngayon ng mga American fowl kasi yung mga buyer natin from Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam, Thailand, gusto rin nila ng American Falls. Hanggang sa dumami, may American Fall tayo, meron tayong Peruvian. Pero bukod yun, kasi magkahiwalay yung Facebook ko sa Pure and then sa America. Ano yung naging rason? Ba't naging passion ng mga Peruvian? Kasi usually mga kabarkada, lahat ng nagpa-farm, gusto American Falls, guwapo, sweater looking. Pero sa iyo, sir, ang focus mo, itong mga Peruvian na sabi natin, hindi naman guwapo. Pero nakita ko yung mga palo kayo ng sparring natin, talagang mga super. Ang Peruvian kasi is gameness nandun talaga. At saka ang power. Ang isa kasi na hinahanap ko sa manok is power na manok. Doon ko lang sa kanila nakita. Kaya nung nag-breed ako ng American Fowl, isa ito na pwede ko i-cross dun sa American Fowl na pwede kong palakasin ng palo ng American Fowl. Kasi talagang may nag-request sa akin na, sir, mag-breed ka ng malilit na manok. Na small size is Peruvian Boston. Yun talagang pinakauna ko. Hanggang sa sumikat yun, hanggang sa nagka-comment yun before sa ibang bansa, sa Indonesia at saka sa Vietnam, nagka-comment yun ng almost 3K to 5,000 na comment. Dahil doon sa spar na yun. Doon ako nagka-idea na sabi ko, paramihin ko rin tong malilit ko na manok. Tsaka yung mga buyer mo, sir, puro abroad, no? Almost half ng buyer ko dito, ang mga Pilipino kalahati talaga is abroad. Mga abroad. Napansin ko, sir, nung kinikwento mo yung mga Peruvian blood mo, may mga tinatawag Terminator, merong yung Venom line, no? Spangle. Ano ba yun? Yung na-acquire mo sila, may pangalan na sila o ikaw mismo nagpangalan doon? Ako ang gumawa noon kasi parang ginawa ko is line breeding. Sabi ko, gusto ko rin gumawa ng sarili kong linyada. Ang karamihan ko dito na linyada na sarili kong linyada is may Peruvian blood lang talaga. Pero yung yellow legged is pure talaga siya na
American Fowl. Its Terminator ko is yellow-legged, that's blood, and then may Peruvian blood. Katulad din ng mga Venom Black ko, snake roundhead sila. Yung mga Python Black ko, snake roundhead, tapos may blood blend ng Peruvian na Martin, kaya napuro kong solid black. Mga ganun ang ginawa ko. Tapos pag nag-uniform na sila ba, nag-inbreed ako, tsaka nag-lane breeding ako, basta pag nag-uniform na yung itsura nila, Kulay, tsaka basta isa ng itsura, tapos isa ng palo nila, isa ng laro nila, ginagawan ko na ng sarili kong pangalan. Tawagin ko kaya Terminator to. O, kasi parang hindi talaga nagigiba. Okay pa rin. parang sa pelikula mga kabarkadang Terminator, no? Oo, bumabangon Bumabangon pa rin. Kaya sabi ko, tawagin ko tong ganito kasi iisa yon. Same with the Venom Black. Kasi yung Venom Black ko naman is mga blackface sila. Parang matapang ang mukha. Yung mga itim ang mukha nila. Sabi ko, parang pag nakagat ka, mangingitim ka. Parang gano'n. Kaya tinawag ko silang Venom Black. Minsan natatawa tayo, parang nakita natin. Nicho, no? Parang nicho. Oo, natapos na dito. Gano'n. Oo, nicho type. Pero ganun ba talaga ang kulungan dapat?